Lumabas nga na naman tayo ng bahay para maghanap ng makakain. At ito, bumababa na tayo ng hagdanan na kung saan ito'y galing ako ng third floor. Kasi ang dorm lang namin sa third floor. Binuksan ko na nga na yung pinto at tinignan ko ang kalangitan, ang panahon. Abay, napakasungit. Ito, tinignan ko ng kaliwat kanan kung saan yung lalabasan mo ay daanan na. Kinuha ko na nga yung bike ko para ito'y aalis na kami. At dito na nga ako tumawid sa tulay na ito na kung saan ay malapit lang sa dorm namin. Nakita ko ang kalangitan ay sobrang sungit at hindi ko maintindihan. Hindi ko nga alam bakit nang sungit-sungit ang panahon ngayon samantalang nakarang araw ay napakainit. Kasama ko nga yung body ko na kung saan ay malayo na rin ang nararating naming dalawa. Ito ay kasama ko na ng ilang mga taon kung saan ito yung service ko pumapasok sa pagtatrabaho. At ito nga yung tulay na ito, sa dulo nito ay isang palengke. Siyempre, kung ikaw ang OFW, relate ka na kapag ikay napadaan sa palengke. Siyempre, ikaw ay bibili ng iyong makakain. Nandito na nga pala ako sa intersection ng Jingmei Station. At ito, papasok na ako dito. At dito ko ipaparada ang aking body. Ito nga yung palengke dito sa Jingmei na kung saan dito ako bibili ng isda. May nakita na nga akong nagtitinda ng isda dito. At tinignan ko kung anong isda ang pwede kong bilhin. May mga manok din dito sa harap ng pinagbilang ko ng isda. At ito aking nakita, tilapia. Ang sabi ng tindera, 200 daw yan. Ay napakamahal naman. Merang katabi niya rin yan, may mga gulayan, may mga prutas din. At ito, ikot muna ako dito habang nagtitingin pa ng ibang mabibili. Nung wala na akong makitang bilhin, ito, yun na lang aking bibilhin. Tinawaran ko na at ito, walang ayaw magpatawad. Kaya kinuha ko na lang. Ako'y gutom na. Inihintay ko habang ito'y lininisan. So, ang sabi ng tindera, mura na daw yan. Nalinis na yung aking binili at binigay ko na rin ang aking bayad. At ito'y pauwi na tayo. Maghanap-hanap muna tayo ng ibang lulutuin bukod sa isda nating binili. Sa katabi nito, meron ding mga bilihan ng mga gulay. Tinitignan ko kung ano yung masarap na gulay. Isip-isip ko kung ano yung gusto ko at anong gusto rin ng aking sikmura. At ito ang nakita ng aking mata. Mura lang ito, mga babayan ko. Ito is deg 20 lang daw isa. Samantala, dumaan na din ako ng aalmusalin. Total maaga pa naman. At yung binili kong isda at gulay ay yung ang aking pananghalian lamang. Kasama na yon sa aking i-stock. Kung may sobra ay aking itatago na rin. Lilinisan ko na rin yung isda nating binili. Ipiprito lang natin ito para matagal maubos at matagal ding masira pag ito'y napiprito lamang. Iiway lang natin ito ng 4 bawat isa. At ito, ginugunting ko na ang kanilang mga palikpik. Ay napakatigas naman itong palikpik ng tilapia na ito. Ayaw yata magpagunting. Kaya ito, minadali ko na lamang. Kasi gutom na ako. Linagyan na natin ng asin. Iminikos-mekos na natin. Itornado pa. Ito'y nahalo na ng mabuti. Konting asin, mikos-mekos, okay na yan. Malasa na yan pag naprito na ito. At nagpainit na tayo ng mantika.
saka natin ilalagay ang tilapia. Mainit na yan, abay, ilubog na ang tilapia. At ito ilalagay natin 4 na piraso para ito'y madaling maprito lahat. At ito na nga, luto na. At fast forward tayo kasi kanina naggisa ako ng patola at ito'y aking sinahog. At ito'y luto na, handa na tayong kumain para mananghalian. Inikman natin ang ginisang patola na may halong pritong tilapia. Tinikman ko at napakalasa at napakasarap. Kung isa kang OFW, relate ka nito. Kailangan mag-isip-isip ka kung gusto mong pumunta ng abroad, lalo na dito sa Taiwan, dahil ang karamihan dito ay family business ang iyong papasukan. Kaya kung hindi ka sanay sa ganitong uri ng pamumuhay sa pag-abroad, abay mag-isip-isip ka na. Hanggang dito na lang yung video natin. Marami pong salamat.